siya ng mandato ng mando The Supreme Court. ng Korte Yeah. Suprema na mag-comment sila. I think 15 days or 10 days 10 days. doon sa 10 days doon sa mandamus petition. Yeah. Why the court should not give the mandamus order to compel Marcos to undergo the declaration of his health status and undergo medical and drug test of hair follicle type as petitioned by petitioners like the group of General Pukis. Narinig ko ang sinabi ng korte, sorry, 'di ba? I really hope that Attorney Mark Tolentino and Jay Sonsa will bring this all the way up to the Supreme Court para maparusahan ang korte na yan. Biro mo ilang araw, no? Tapos si Jay 5 Sonsa, days almost. 5 days, no? 5 days. He's an aging person na may sakit. Talagang may sakit si Jay. Pag magkasama kami talaga na kulang na lang talaga, gusto ko siyang lagyan ng ng ventilator, ng Ventilator po. Right, Eric, no? At saka hindi siya nakakalakad na hindi siya hinihika, no? So I really hope, no, because I really my opinion about all of this, obviously it's sadya, no? Sinadya ito, no? At nakikisama ang korte na ito, no? So biro mo yon, no, parang yun nangyayari sa Pilipinas ngayon under this Marcos administration. Ang ordinaryong mamamayan ginagamit ang resources at power ng gobyerno para manikil, no? Tama ba yung word ko, Eric? Para mansukil. Yeah. Tama So ano ba, Eric, hindi ba nila gagawin yon? Hindi ba nila iaakyat to? Hindi naman pwedeng, ay sorry, hindi pwede yon, no? Kasi very grave abuse of power yon at saka negligence, no, and inexcusable yon, no. Correct. So Ma'am, I think I like your point. Gusto ko yung point mo, ma'am, kasi pag hindi po ito nabigyan ng disiplina at accountability ang hukom at ang possibility ng maniobra at pressure ng NBI sa korte, ito po ay uulit at uulit. Something that you tolerate or you make it pass on will exist and will continue to persist. Ibig sabihin po ni Ma'am Lorraine dito, susundan ko po ang kanyang punto. Hindi tayo vindictive. Ito po ay katarungan. 1 minute of an arbitrary and intentional, or kahit hindi intentional, pero dahil sa iyong pagkakamali, nagresulta sa pagkakatanggal ng karapatan na maging malaya ang isang tao, ang lahat ng mga abogado nagsasabi, equivalent yan sa arbitrary detention. Illegal po yan. Kagaya ng aming pinapanindigan. Mabigat yun, Eric. Mabigat yun, ma'am. Serious crime yun. Lalo na kung ang may offense, either sinadya o dahil napabaya ang i-check, pareho lang po yung bigat niyan, ng epekto niya. Ang tawag po dyan ay grossly incompetent ang korte. At dahil grossly incompetent ang korte, in-exploit ito ng NBI, ang resulta 5 araw po na nawalan ng hindi makatao at hindi makatarungang pagkuha sa kalayaang maging malaya ni Ginoong Jay Sonsa. Ma'am, may gusto kang ipaliwanag doon sa punto mo. Kasi parang hindi nakikita ang ganitong uri ng malubhang pagkundina. Supposedly, si Manong Jay ay isa sa haligi ng journalism sa Pilipinas, broadcast journalism, lalo na sa mga radyo at sa telebisyon. Pero parang ang anggulo pa, ma'am, ng mga mainstream media na nagko-cover ay napakagaan lang, ay nagsorry naman ang court, hindi naman sinasadya, at itong tarantadong si Jesus Palces na abogado pa man din, tuwang-tuwa siya ng isang bailable case na napakagaan, unlawful utterances and unlawful use of means of publication na parang jaywalking ay naging non-bailable. Tuwang-tuwa pa siya at iniinsulto niya. Kayang-kaya naman niya yan kasi may 1 million siya sa SMNI a month. Ma'am, your reaction to this seemingly indifference or pagiging sympathetic pa doon sa mga nanunupil na mga instrumento ni Marcos kagaya ng NBI kaysa nangyari na kalapastanganan kay Manong Jay, kahit siya hindi pa si Jay Sonsa bilang ordinaryong mamamayan. That's the effect of being paid, no? Jesus Falsis is a paid hack. Yeah. So, mainstream media, meron ng revelations, 'di ba, na namaleta sila, and we can see it very clearly. No, so yung worrisome pattern ng Marcos administration of lawlessness, no, and gross abuse of power even in the judiciary, and this is another part of it, 'di ba? It's another
another case of it na it has become a worrisome pattern. And yung sa media, kasi I have a special gift Eric. Talaga may special gift talaga ako. I don't really listen to people like that. There's no credibility. If I know somebody's paid, I don't listen. No? At alam naman ng Pilipino yan no? The credibility of, I don't even want to talk about this guy, Francis. He's really nothing to me. He's really nothing to me. And Palasubas talaga I yan, know ma'am. he's paid kasi bayad yan no? Mga taong bayad. Walang bigat sa akin yan, mababang uring pagkatao, hindi ko pinapansin talaga. Kasi iba yung tingin ko talaga, taas ng tingin ko sa tao na may prinsipyo at walang price tag. Katulad nung 18 brave soldiers, di ba? Yes. So, biro mo kahit na retired sila at enlisted, mas mataas pa ang tingin ko sa kanila kaysa sa mga generals na may maleta, di ba? So, Correct. wala yan, no? And sila they're part of the problem. Sila talaga yung, like we said here, no? Like my belief here talaga is that Bongbong Marcos will not be able to commit all those crimes against him without media, without paid and unprincipled media like these people, di ba? Na maliit na bagay ba yon? Alam mo, may naalala ko, no? Somebody just made kwento with me, no, Eric, na this actor pa yon, si Bong Navarro. Bong Navarro. Yung babae na yung actress din na she's pala in prison because of si Denise Cornejo. correct because of illegal detention. Ganun kabigat. Yes. Lifetime imprisonment. Life imprisonment with Cedric Lifetime Lee. imprisonment. Nabaliktad yun, ma'am, kasi ang unang akusasyon siyang biktima. Yun pala set up for extortion. Yes. So ang pagkakadetain lang kay Bong Navarro, ma'am, was around 3 hours. Kay Manong J, 5 days. You see, so ina-underline namin dito yung bigat ng ginawa kay J. Sonsa. Tapos walang sinasabi ang mainstream. Pero kasi Eric na mga kababayan, hindi na naman talaga tayo umaasa sa mainstream. Alam na it's a worldwide phenomenon. Lalo na dito sa Pilipinas na alam mo talagang bayad na bayad yung mga yan. Bayad. Diba? At saka makita mo na wala ng professionalism. And this is why Jay Sonsa is a shining light because he's really one of those examples na talagang beacon talaga siya, na matapang, na sinasabi niya yung katotohanan. Yung professional code of ethics ng journalist, talagang he sticks to it, di ba? So yun, no? So, Pero gusto kong sundan yung sinasabi mo, mama. Ang media nagiging enablers ng injustisya, enabler ng mga abuso, enabler ng mga magnanakaw, enabler ng mga kurakot sapagkat hindi sila nagtatanong tungkol sa pagiging mastermind ni Bongbong Marcos Jr., ni Martin Romualdez. Hindi sila nagtatanong sa ginagawang pagtatabon-tabon ng ombudsman, ng ICI, yung Infrastructure Committee investigation. Hindi sila nagtatanong sa kabulastugan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang nakapokus sila kung papaano durugin si Sara Duterte, na hindi naman yun ang real issue. Ngayon, dito kay Manong J. Sonsa, napakadelikado po ito if Melvin Matibag, the NBI, the court, the DOJ will be let go. Pabayaan mo na, baka hindi man sinasadya, pero the apparent questionable pattern of possibility of collusion, yun ang sinasabi namin yung sabwatan, kasi Ma'am Noreen, questionable ang jurisdiction. If Marcos is the intended offended party, the address of Marcos is Manila. Bakit sa Pasay RTC? Ano, may ariglo dyan? Nandyan ang NBI head office, mami, sa Pasay area. Ano, may connect? Wag nyo na kaming lokohin dito sa bigwas ng agilatang taong bayan. Ano, may gapangan ito? Collusion ang ibig sabihin namin, ha? Pinaghandaan ito para lang ipakita sa mga vloggers, political commentators na itong gagawin namin sa inyo pag hindi kayo tumigil sa pagpupuna at pagsasalita at paghahayag. Number 2, Ma'am Lorraine, the complainant should be Marcos. Lahat ng abogado nagsasabi, pati hukom, pati piskal. Anong karapatan ng NBI to represent Marcos as a private complainant? because libel is a parang personal Yes, crime na yun sa iyo. correct. Diba? So bakit Correct. si Melvin Matibag ang nag-aano, right? Oo, bakit pero NBI? Eric, may tanong ako sa iyo, di ba? Bakit alam na yan, basic yan di ba? Dapat si Marcos, kung sino yung na-offend, etc., di ba? Pero tinutuloy-tuloy pa rin ni Melvin Matibag. Bakit sa tingin mo? Kasi may utos ni Marcos ito. And I think it's not only Marcos.
the more seriously evil, according to our information, is the wife, si Celisa Araneta. Pati yung pagpapatukot kay Pangulong Duterte, Marcos is a puppet. But he is a puppet with powers vested into the president's office. At ang pagiging puppet niya ni Lisa, at dati puppet din siya ni Martin, ngayon mas puppet na lang siya ni Lisa at ng mga Rimulya at ni Ralph Recto, ang kanyang poder ang nagagamit. Siya yung puppet na may power. May puppet kasi na walang power. Ito si Marcos, puppet na may power. Puppet siya dahil presidente siya eh. Pero ang nagpapaandar sa kanya, yung asawa ang nagdidikta. Alam ng lahat yon na siya ang nasusunod, siya ang nagkukumpas. Itong ginawa ni Marcos na pagbibigay ng pahintulot kay Milvin Matibag, na parang maging Gestapo o special police ni Adolf Hitler during the World War II, na kung gaano kabangis ang unit na yon, walang kinikilalang batas. Ganito ngayon ang nangyayari sa NBI, mga kababayan. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, kung hindi po ito i-review ng Supreme Court, hindi po ito mapipigilan, ulit-ulitin nila ito. Kaya nga, halimbawa, sinasabi ni Milvin Matibag ngayon, hindi siya mangingimi na aarestuhin niya ang Vice President. Walang respeto. Sakaling lumabas ang arrest order, parang sigurado siya na ipapa-aresto si Vice President Sara Duterte. At ito ay isang imaginary crime. Because anong sinasabi ng lahat ng lawyer? No crime is committed when something that you want to act as a crime remains in your mind. Kung sa isip mo lang nananatili ang gusto mong gawin, walang krimen yon, tarantado talaga, no? Kung sa Pero, utak ko pala yun, pero dapat, kung krimen pala yung mga nasa utak natin, siguro matagal na ako na life sentence. Ang dami ko nang pinatay sa utak ko. Yeah. Exactly when you wrote a very figurative definition of literary expression mo na saan galing lalim ng impyerno itong hatol ng hukom na ito. Ang punto namin dito ni Ma'am Lorraine, Eric, delikado po ang ganitong ginagawa ng NBI at ni Marcos kasi without declaring martial law, the atrocities and operative oppression of state apparatus are effectively implemented by Marcos through NBI, DOJ, and possibly collusion with the court. Ma'am, go ahead. Kasi kasi it's all happening now, no? And we're all invoking all these laws and like that, di ba? Kasi to si Bongbong Marcos, di ba, like you said, he's a puppet, di ba, ng asawa niya, di ba? But when the day comes, not if, when the day of accounting comes, siya ang babagsak. Siya talaga yung pinakamabigat. Kasi pakipakin natin sa asawa. Yung asawa niya, syempre may sagutin din yon dahil magnanakaw din siya, di ba? Tama. Pero ito ang pinakamabigat kasi ang siyang binoto dahil sa opisina niya. Tapos, isa pang punto na gusto kong sabihin, no, we keep invoking the laws with this. You're not supposed to do that. Marcos should be the one filing this libel case against Jay. And why did the judge do this? And diba, it's a bailable crime, etc., etc. We keep on we keep on holding them to the law, diba? Yeah. And yet, what have we learned about this Marcos administration? About Marcos, you only need to know. The only thing you need to know about Marcos is to look at PRRD in The Hague. That's ganyang katarantado ang putang inang yan. Ganyan niya binaboy ang Pilipinas para sa ambisyon niya. Yan ang delikado talaga pag addict talaga. Talagang nakakaawa ang Pilipinas at walang nagre-rescue, no? Pero ako I was gonna say walang nagre-rescue na AFP, etc., etc. Pero tingin ko, no, Eric, mga kababayan, the moment we grow up as a nation is the day when we realize that yung solusyon na sa atin. Hindi tayo tumitingin sa labas para tulungan nyo kami. Hindi, magkakasama tayo dito. Marami tayo, isa tayong bansa. Milyon-milyon tayo. Kaya natin yon. At pag kaya natin ito, magiging malakas tayo na bansa. Pag nakayanan natin ito. No? Ma'am, ang masakit dito, yung sa binabanggit mo na the lawlessness of the kind of government Marcos is having right now is very typical ng isang gobyerno na ang namumuno ay wala sa matino na kaisipan. Correct. Kasi ang wala sa matino na kaisipan, hindi niya kayang kilalanin ang batas. Hindi niya kayang kilalanin ang pagrespeto sa batas. Even the Constitution. Kaya ang pinaka-classic example ni Ma'am Lorraine,
si former President Rodrigo Duterte, he was not avoiding or escaping to face the cases against him. Ang sabi niya, bring the case in court in the Philippines, I will face my accusers. Yeah. At hindi niya sinasabi na tama ang lahat ng sinabi niya, pero sabi niya, prove it in court na mali ako, din haharapin kong pananagutan ko. Ang ginawa ni Marcos, hindi naman yun ang habol niya, yung pananagutan ni Pangulong Duterte. Nilabag niya ang saligang batas. Nilabag niya ang soberanya ng Pilipinas. At pinagtaksila ng buong bayan, kaya ang term na ginamit ni Ma'am Lorraine, binaboy niya ang bansa. Sapagkat lahat ng umiiral na batas sa Pilipinas, pati ang konstitusyon, the highest law of the land, hindi niya kinilala, pinakidnap niya. Si Pangulong Duterte pinadukot, pinatapon at iligal na nakakulong ng mahigit 1 taon na. What would you expect for a government na kapareho niyan ka-lawless, walang kinikilalang batas, nagagawa niya yan sa isang pinakamamahal na presidenteng dumaan sa kasaysayan ng politika natin sa pagkatao ni Pangulong Duterte para respetuhin ang batas sa kagaya po ni Jason Sa, sa kagaya ni Ka Eric, sa kagaya ng mga individual at maniliit na mga taong nagsasalita at pumupuna sa gobyerno. Kaya sabi, ang kuha ko sa punto mo, Ma'am Lorraine, the lawlessness of this government not only violates the law, the lawlessness of this government destroys the institutions that should be serving the interests of democracy and the interests of this nation. Ma'am Lorraine. Ito pa, no? This is what this Marcos is doing to us, no? So, yung pagdemanda kay Jay was because, and also you, di ba? And also you, the same thing, diba? Yung health issue ni Bongbong Marcos, right? So, ang sinasabi nila ngayon, and yet he will not come out with an official statement about his health condition, right? Which is ministerial yon, nasa batas yon. Duty mo yan, no? Kailangan ibigay mo sa Pilipino kung ano yung health condition mo, ano yung totoo, at saka magpa-hair follicle drug test ka. Yun yung sinasabi ng batas dito. Dapat pakita mo yung condition mo. So now, you were inquiring. So, ang mini-message ni Melvin Matibag na aso ni Bongbong Marcos, ang message niya, pag ginalaw nyo yung health ng bangag na ito, lagot kayo sa akin. Yes. Tarantado, di ba? Gusto niya matakot tayo na yung karapatan natin hingiin dito sa walang yang president na yan, ay paparusahan tayo, hindi natin ipapractice yung karapatan natin, right? Correct. Yun yung sinasabi niya, it will cost us. Yung tinatakot niya tayo no, yung hindi lang siya, marami sa kanila, no, marami talaga, and yet they will not give the real condition of this I promise my chat, hindi na ako magmumura. This one, ganyan, no? So, yun, no? Pero ma'am, pinigyan siya ng mandato ng mando Sa Supreme Court. ng Korte Suprema na mag-comment sila. I think 15 days or 10 days. 10 days. Doon sa 10 days, doon sa mandamus petition. Yeah. Why the court should not give the mandamus order to compel Marcos to undergo the declaration of his health status and undergo medical and drug test of hair follicle type as petitioned by petitioners like the group of General Pukis. But you know what, Eric? Just a few hours ago, the sister, Senator, Very good. sa the press ko, no, and she said that he's not in good. He's hindi naman siya namatay kasi ganyan yung mga kwento-kwento na buhay pa siya, but he's in and out of the hospital. And it was so sad what she said kasi yun yung nakikita ko You know, honestly, I do not hate this man. I hate what he's doing to our country. Correct. But really, what I feel for him is pity. Talagang sobrang nakakaawa because nobody loves him. That's exactly what Amy said, no? Yeah. Nobody's taking care of him. Kasi Kasi kunyari, asawa ko yan, naku po, talagang aalagaan ko yan, poprotektahan ko siya, na alika na, alis na tayo, kailangan, kunyari, drug addict asawa ko, na my God, thank God, hindi drug addict, hindi kahit na anong addict yun. Siya, talagang aalagaan mo siya at sasabihin mo, let's get some help, di ba? Let's take care of you. Pero diba, ito, ma'am? Yeah, ma'am, diba yun ang message ni Amy na alala mo? In front of millions of people, sabi niya. Yes. Alika na, umuwi na tayo. That message, yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. That without directly saying, mag-resign ka na, yun pong message ni Amy. Hindi niya lang masabi yung word na resign, halika na, umuwi na tayo.
Alam mo, Eric, mga kababayan, I don't know if you know that I'll never vote for Amy. Never. No? And I've really put her feet to the fire about, but hindi mo sabihan yung kapatid mo, but hindi mo sabihan, and yet she did. She Na- did, no? And I give her full credit for that. And I can Yes. see, no, that I really have no idea 100%. I don't know, but from what I see, there is one person that loves this guy, and it's his sister. No? Yeah, agree. Di ba ma'am, kanina maluha-luha siya ng sinabi niya, hindi na kami nag-uusap, hindi ako Yeah. bahagi ng kanyang gobyerno. Yeah. 1 year na kaming hindi nagkikita, but he is still my brother. I Yeah. still love him. Pero hindi na tinotolerate ni Amy ang kanyang ginagawa. Kasi nga, inexpose na ng kanyang kapatid eh. Chronic drug addiction, ginawang drug din ng Malacanang. Ang asawa at mga anak involved sa droga. Mga anak ni Amy hinihikayat na sumama sa droga. Pinapalibutan ng mga drug addict ang kanyang kapatid. Hindi siya makapasok. Sabi niya, I do not attend family reunions anymore. But I know my brother needs help. Yun ang sabi niya eh. Kailangan niya ng tulong. Pero paano ko gagawin yun kung hindi ko siya maaabot? Hindi niya naabot eh. You know what, Eric, no? I've read, no, may mga nag-criticize sa kanya kay Amy, no, na anong klase kang kapatid at ginawa mo yan, traidor ka. Hindi. Kasi I've had family members who were talagang na ano sila ng drug addiction and even alcohol addiction, gambling addiction, na talagang masakit yan. Ang saklap-saklap pag meron kang family member na ganyan. Isang sign ng pagmamahal pag ikaw ay tumindig dyan at sinabi mo na tumigil ka na, masaklap lang dito kasi public figures sila. So it's played out in full display in public. But what can you do? They're both public officials, 'di ba? Both of them are public officials, pero yung mga nagpapatagal sa drug addiction ng family member at loved one nila ay yung mga katulad ninyo na pinagtatakip nyo pa. Hindi, sabihin nyo you're not going to be part of this. Alika na, umuwi na tayo. You should seek the help that you ought to be getting, 'di ba? Dapat ganun, no? Agree. Ma'am, maganda yung binanggit ni Amy. My brother is in and out of hospital. Yeah. O ngayon, challenge natin kay Melvin Matibag. Sige nga, filean mo ng kaso si Amy Marcos, unlawful utterances, unlawful use of means of publication, and malicious attack to the president. Sige nga, Melvin Matibag, kung kaya mong gawin yan, kung hindi ka selective sa pagiging attack dog, do it to the sister of Marcos Jr., Senator Amy Marcos. Tingnan natin kung saan ka pupulotin dito. At talagang hindi ka palalagpasin ni Amy Marcos nito, Ma'am Lorena. Kahit na si Ping Lacson, nang ininsulto niya si Senator Amy, sabi niya ang paglalantad, sabi ni Ping Lacson, Ma'am Lorena, naalala mo, ang paglalantad ng problema ng pamilya sa publiko ay un-Filipino. Nakalimutan ni Ping Lacson na si Marcos ay presidente ng Pilipinas. The public owns him. All his private and public life, hindi mo na yan pwede pag-iwalayin. Kaya hindi po un-Filipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos because she cares more not just for the family but for the country. Kung saan ang kapatid niya ang mayroong pananagutan sa nangyayari ngayon. Ma'am, go ahead. Correct. He's the president and she's a senator. Diba? Yeah. So, ito yung paniniwala ko na nakita ko sa tatay ko, nakita ko sa husband ko, nakita ko sa lahat ng mga nasa pamilya ko na naglingkod bayan. Kapag ka ikaw ay naglilingkod ka sa gobyerno, sa bayan, second place talaga ang pamilya mo. Talagang sakripisyo yan. So everything, yung ginagawa ni Amy Marcos, yung ginawa niyang yan, tama yon. Yan ang sagutin niya kasi pamimili ka no? Pamimili ka talaga na itong 7 miyembro ng pamilya ko or milyon, 'di ba? Milyon na Pilipino and the destiny of my country kasi pwede ka na, wala naman tumututok ng baril sa iyo para sumali ka sa gobyerno Of course, diba? correct. Pero that's part of what you sign up for, that you really sacrifice and you really give up your life. That's my belief. That's why I'm so shocked at these crocodiles and these people in government that I see na hindi talaga nila tingin na
sakripisyo na ibibigay mo ang buhay mo at lahat sa bansa kapag ka ikaw ay nasa gobyerno. Mga walang ya, mga magnanakaw pa, at saka talagang binantayan nila yung sarili nila. 'Di ba? So, Correct. yan yung ginagawa ni Senator Amy. Tama yon, sagutin niya yun sa Pilipino. At saka itong si Bongbong Marcos, hindi niya sinasagot yung responsibilidad niya sa atin na mag-isiwalat niya yung totoong kondisyon ng kanyang kalusugan. Atin yun. Correct. No? At malakas ang kailangan mong tapang ng loob na lagpasan ang personal na sakit ng damdamin mo that you will Yeah. expose your brother and the entire family before the world. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide broadcast yun Yeah. Na in-identify mong kapatid mo is lulong sa droga and so therefore kaya nagkalit-siya ang bansa natin. Yeah. It's a question already of failed governance. At sinabi na ni Aiming solusyon, umuwi na tayo. Yung word na umuwi na yon, Yeah. walang ibang kahulugan yan, kundi bumaba ka na, resign na, stop na. Yan pong ibig sabihin noon mga kababayan. Walang ibang ibig sabihin doon si Aimee. Dahil gusto niyang matapos na po ang paghihirap ni Bongbong Marcos sa kanyang sakit na ito, na nalululong siya sa droga according to to his sister, at mas matapos na rin po ang sakit ng ating bansa. Sapagkat when the government is run under a leadership na lulong sa droga, walang direksyon, walang katinuan, hindi matuwid, nilalapag ang batas, abusadong mga tao ang nandyan, and the immense power of the office of the president and the enormous resources of the government can be abused the way we are seeing things right now na nagaganap. That's exactly how Aimee sacrificed family over the need to expose it to the people and call for her brother to step down and step aside. Ma'am Lorraine. In fact, there's no separation between what she's done as a senator and her duty to her brother. Yes. Walang contradiction doon. Kasi kapag meron kang drug addict sa pamilya, mga bullshitters yung mga yan, mga drug addict. So, dapat ikaw tagasabi na walang paki sa bullshit mo. I'm Yeah. not going to play along with your lies and your pretensions, di ba? So, yun, naaawa ako dito kay Marcos kasi mga nakapaligid sa kanya kasamang asawa niya. Wala Yes. talagang nagmamahal sa kanya, no? Wala talagang ginagamit siya. Ginagamit lang siya. Nakikita na nga nila, no? Payat-payat na niya, 'di ba? Nakikita na nila nagkakalat na. Lumalabas-labas na yung powder sa ilong niya, dumudugo-dugo na yung. I mean, he's really making a spectacle of himself and he's the highly vilified, highly talagang hated by the Filipino people. Somebody ought to say, step down already. For the sake of the country and for your sake, 'di ba? Pero hindi talagang meron sila mga ambisyon na sarili nila na parang ito si Matibag, 'di ba? Gusto niya yung posisyon na yan. Tingnan mo naman, napakayabang. Akala niya forever yan, mama. He Alam can mo, jail Jason sa, Yeah. 10 Jason sa, 20 na Jason sa, 10 ka Eric, but he can never jail the entire country. Tandaan mo yan, Matibag. Hindi mo may Alam mo, pakukulong ng buong bayan. alam mo, Eric, dito ako, mga kababayan, dito ako nasya-shock sa mga ito. Yung, pag tinignan mo sila, yung their arrogance, makita mo that they think it's going to be forever. Idiots! Idiots talaga. Tumanda kayo ng ganyan, tapos naniniwala kayo sa forever, especially with power, 'di ba? Parang, and the way they act, no, as if they own the Philippines, as if they own the government. My goodness, it's so disgusting to watch. Talagang, I have never seen anything like this. Talaga nakakadiri. No? Nakakadiri. Ma'am, speaking of owning the government, kumalat po at sumabog ang balita. At ito po ay pinatotohanan nila Congressman Igay Erese, Congressman Toby Chanco, Congressman Leandro Leveste, na bumaha ang bilyones na peso na pundo galing sa mamamayan through Congress para ipasiguro na unanimous ang boto kay Sara Duterte sa House Committee on Justice, and at least there will be 45 na attendance na dudurog, magpapahiya, mangbabastos kay Sara Duterte every time na magkaroon po ng mini kangaroo court trial ang House Committee on Injustice. Ma'am, ang lumabas na figure, 650 million ang unang inilabas. Ang pangalawa, during the voting time, for the probable cause, how much all in all? 650 million, dalawang 650 million, ang total 1.3 billion. At ang nabigyan, ma'am, is according to the list
48 ang tumanggap. Regular yon. Mula nang magsimula ang Committee on Injustice 1.3 hanggang sa butuhan. billion. 1.3 billion. divided 48 by ang tumanggap. 48 daw. Wow, paldo. About 27 million each. 27 million each. Galing sa mga naghihikahos, gutom, Pera natin yan. Ha? yes, na mga Pilipino. Ma'am, yung reaction to this, gusto ko kasi hindi to bago eh. Kay Toby Chanco, binulgar na niya to. Kang kakapal talaga, sabi ni Toby, 90 billion. Nilagyan ng FLR for later release, approved by the President. Convertible yun, mama. Kunwari project, pero convertible to cash, C2C. Ito ngayon, cash talaga, direkta. Committee level pa lang. Hindi pa kasama, ma'am, ang 10 billion na inihahanda para sa plenary voting sa May 11. Magkano? Magkano, Ellen? Magkano, 10 billion. For everybody na yon sa Kongreso, Sa whoever buo na signs. sa plenary. That means Yeah. mga 200 ang target na boboto, 50 million per head, cash. Grabe. So, Ito ma'am, itinuturo ma'am ng source, diniscuss ito ng isang programa, ang title ng program na panood ko, Politico Online. Connected ito sa Abante Online yata ma'am. Politico Online, tinatalakay nila, ang tinuturo nila, Sandro Marcos, ang point person. May basbas ng tatay at may basbas ni Bojiti. Kasi nga nag-sidestep si Martin, nagtatampo ng kunwari, nagpapaariglo. So ang tirador sa mga operations na ito, itinuturo di umano, Sandro Marcos. 1.3 billion sa Committee on Justice ang ginamit, cash. Attendance plus voting. Basta todo pahiya. Pero kay Sara Duterte. Pero ang may mga special role like si Hippopotamus Tereridon, sila Abante, sina Luistro, mas mataas yun, ma'am. Hindi lang 27 million. Your reaction to this very scandalous amount, 1.3 billion sa pondo ng mamamayan sa Committee on Housing Justice and 10 billion inihanda para makuha ang 200 votes sa plenary sa May 11. Again, of course we already knew this, no, but I didn't know that the figures, no. So maganda 'yon, Eric, mga kababayan, napakaganda nito kasi maliwanag na maliwanag. Papunta tayo sa isang election year no. So naranasan na natin yung sakit nung mga magnanakaw ang nasa gobyerno at ang mastermind ayan mismo si Bongbong Marcos, no. So we're going towards an election year. Maliwanag na, nagtatanggal na sila ng maskara nila. Kung sino mag-sign dyan, magnanakaw ako. Yan sinasabi nila. So Tama. magtutulungan tayo na sa 2028 hindi na yan bobotohin. So ang ibig ko sabihin dito, hindi lang kunyari itong si taga South Cotabato, si Hernandez ba yun? Walang ya yun? Alam mo ba, naboto siya, Eric. Naboto siya kasi yung kanya yung karibal niya na nakaupo nag-sign ng impeachment ni Inday. No? Tapos so nanalo siya kunwari dahil yes, anti-impeachment siya. Pero ngayong nakaupo na siya, ngayon nag-ano siya, si Ferdinand Hernandez, South Cotabato District 2. Oh. No, so biro mo, nanalo siya at na-unseat niya yung isa kasi yung isa ay alam siya during campaign, no, kinikwento ng mga taga Cotabato kami, di ba? Yes. Cotabato City kami, di ba? So kinikwento ng mga kaibigan ko doon na yun talaga yung he ran on that platform na walang yayan, Panggagamit din, So alam niya talaga na mga constituents niya ayaw nung impeachment, demonyong impeachment na yan, di ba? Pero he turns around and betrays them. Trinaydor niya. So maganda yun. Sa akin, anong pinili niya, ma'am? yun. Ferdinand Hernandez. Sa 2nd District ng South Cotabato. Maganda ito, Eric, kasi nilalabas na nila kung sino sila. Di ba? Wala nang alinlangan, no? Kabataan Party List. Bipwera ko sa CPP, magnanakaw pa, tang inang yan. Si Percy Sandanya, magnanakaw, akbayan. Si Laila de Lima, Antonio Tino, ACT Teachers, si Sara Ilago, Gabriela. Mga magnanakaw ang mga yan, 'di ba? Habol sila na you know, it's so funny talaga. So
galit na galit daw sila kunyari, pinapa-impeach nila si Inday dito sa 125 million, pero yung kabig nila, hayop, di ba? Hayop talaga na mga magnanakaw daw si Inday habang nagnanakaw sila. 'Di ba? Kaya nga it's not going to work. It's really beautiful from my perspective. It's so I really love what's going on. It's a passion play that's playing right in front of our very eyes kasi nakikita na natin wala nang nagpapanggap Eric. Wala na. I-off mo yung video, i-off mo yung volume nila para hindi mo naririnig yung bullshit nila, 'di ba? Yan sila Libanan, sila Shin, Yeah. si Shin Gonzales, ano yan, son-in-law ni Libanan yan, no? Isa pa yan, no? Yung Libanan asawa din ng, niya, ng Samar. Samar, yes. Samar. Oh, Yeah, so, napaka-pobre ng kanyang lugar. Basta Correct. pobre ang lugar at bilyonaryo ang congressman, magnanakaw po yun. Nalaman ko pa na si Nonoy Libanan, yung hippopotamus na yon, meron siyang helicopter, meron pang yate. Wow. 'Di Ma'am, ba? ang helicopter, ang pinakamababang presyo daw niyan is nasa 400 million. Ang pinakamababang helicopter. Sana sumabog sa air. Sana sumabog yan. Yeah, we pray for that. Mag-ingat ka kasi magic ang bibig ko. Mag-ingat ka kasi talaga magic talaga bibig ko pag may sinabi ako nangyayari. So mag-ingat ka ha. Magnanakaw ka, putang ina mo. 'Di ba? Kita mo sinabi mo matatalo si Abad. Tinatalo talaga. Kaso lang, sinindikato ni George Garcia. pero Eric, grabe 'di ba? Ang kakapal ng mga mukha. Yung sinabi mo, totoo yun. Isa sa pinakamahihirap talaga na probinsya ang Samar. Samar. Pero yung pamilyang yan Libanan na yan, nakasama Yes. si Shin Gonzales, mga mansyon ng mga bahay niyan. Wow. Nag-Europa ang mga yan, buong pamilya. Tapos alam mo, pag nakita mo sila, ang tataba nila. Hindi ko lang Walang si hiya. Shin. Tapos si Shin, asawa niya, yung anak ni Nonoy Libanan. Tapos yung sister ni Shin Gonzales, nasa politika din. Tapos yung isa So, pang anak ni Nonoy, sa madaling salita, isang pamilyang ito walang talent. So, nag-intermarriage ang mga kurakot. Ang mga magnanakaw, parang nag-asa-asawa pa sila, 'di ba? So pero maganda, 'di ba? Maganda kasing may listahan na maayos. No, bukas na lang babasahin ko lahat kasi fina-finalize pa Sige. namin Pero ma'am, Fina-finalize. Yeah. may, sabi mo nga, kung mayroon pong nakakapanlumo at nakakapaglagablab ng galit sa katarantaduhan ng paggamit ng binilyon na pinaha pasimunong anak ni Marcos Jr., pwede naman yung sabihan si Sandro, hindi ka ba nahihiya? Na grabe ang gutom ng mga Pilipino, grabe ang krisis, tapos namumudmud kayo ng pera. Hindi. Kinonsinti niya kasi nagbibinipisyo sa dito sa ginagawa ng kanyang anak. No, kung si Sandro man makagano, no? Akala mo, hasyendero na pagmamayari yan ng malawak na lupain ang buong kongreso, no? Ma'am, Alam mo, ito may po. araw din siya. Yes, ito ang nakakatabang puso. May mga kongresista din Yeah. na mga pumapalag. Halimbawa sa main sponsorship, 12 na po ang kumalas ang signatories nila. And mukhang nakukuha natin, ma'am, nahihirapan si Sandro Marcos, si Bojit D, na kumbinsihin ang at least 41 members ng National Unity Party, NUP. Eric, Go ahead, ma'am. dapat isipin nila yung kalusugan nitong si Bangag ay ganon, ha? So, Sabi ng pag kapatid nategi mismo, siya, oo. Sabi ng kapatid mismo. So, sigurado ba kayo? Oo. Sigurado ba kayo? Tsaka talaga magiging president si Inday. So, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo Yeah. talaga. Not only that, ha? Not only that. If you combine all the votes of the 300 plus congressmen, no? 318. 318, mas malaki pa din yung boto ni Inday kaysa sa kanila. Di Sa hamak madaling na malaki. salita, sa madaling salita, no, ganyan ang paglalapastangan nila sa atin. Yung Yes. boses natin talagang ginagano nila tayo, pinapatahimik nila na yung pinili natin, no, si Inday Duterte ay tinatanggal nito, mga hayop na to, may bayad pa, talagang demonyo to, mga to. Mga kupal talagang kailangan mawala na to, no, sa politika. Agree. Okay, ma'am, pero maganda ang reasoning ni Congressman Igay Erese Ang at sabi niya. Congressman Toby Changcon, bakit hindi sila boboto sa impeachment against Sara Duterte? Number one, sabi ni Congressman Toby Changcon, dahil ang mga nagpapasimuno niyan, mga magnanakaw at mga may pananagutan sa maleta, may pananagutan doon sa mga
flood control, kaya takot na takot sila kay Sara Duterte. Ako, hindi ako takot kay Sara Duterte kasi wala akong bagahe. And ay wala akong problema pag siya maging presidente. Kaya hindi ako bubuto sa impeachment niya kasi ang mga nagpapa-impeach sa kanya, yun ang dapat tanggalin. sabi ni Congressman Toby Chanco, mas matindi pang kay Congressman Igay Erese. Ma'am, kuhanan kita ng reaksyon dito. Sabi niya, how would you support an impeachment na ginamit, binaluktot, nilabag ang batas, ginamit ang COA, ginamit ang AMLAC, ginamit ang NBI, lahat na lang binaluktot at upang lamang dumugin at wasakin ang kalaban sa politika na hindi nila kayang talunin sa eleksyon. Kaya hindi ako mabuto dyan. Ma'am, your reaction to this very clear and categorical na deklarasyon nang hindi ito mga Duterte aligned na mga kongresista. Sila ay malinaw lang ang kaisipan at matino ang kanilang paninindigan. Congressman Erese, Congressman Toby Chanco, ma'am, your reaction to that. You know, it's always wonderful to hear the words of men and women of principle and integrity. There's something about it talaga that's edifying, 'di ba? So, ang napakahusay ng mga ganyang tao para sa akin, no? Not only is it edifying, no? Not only are they men and women and men of character, but they're also very intelligent, no? Very intelligent kasi actually I don't even know if you need that kind of intelligence, that much intelligence para ma-figure out mo lahat ito. Hindi eh. Hindi eh, 'di ba? Kailangan mo ng integridad, kailangan mo ng lakas ng loob, courage and integrity, 'di ba? And the loyalty to the Constitution, right? Correct. So that takes really a lot of character, as it turns out, more so under an administration where the law and the Constitution has really been destroyed and really bent and fractured and pinagsisipa ang batas natin at ang saligang batas, Bill of Rights, lahat, di ba? Wala nang due process, wala nang, tapos ang President Duterte nasa The Hague. It's really an administration, it's a criminal syndicate. It's a criminal syndicate. So to hear the words of leaders like that is very edifying, nakaka-inspire. At saka talagang parang nabibigyan ka ng pag-asa para sa Pilipinas, 'di ba? So yun yung nakikita ko dito, no. At going to that line of your assertion, hindi lahat ay nabibili. Dito sa inihahanda na 10 billion pesos, hindi lahat ay nabibili o nabili dito sa 1.3 billion sa Committee on Justice, mga kababayan. Kaya nagpapasalamat tayo na mayroon po mga kongresista na ang pagtingin nila, ang usapin ng impeachment ay sagrado. Hindi po ito instrumento para paglaruan, bastusin, at baluktutin pati mga batas. Binaluktot na at nilabag ang Bank Secrecy Law. Binaluktot at nilabag na ang Anti-Money Laundering Act. Binaluktot ang konstitusyon. Binaluktot po ang ruling ng Supreme Court na bigyan nyo ng due process ang mga proseso nyo at huwag nyong gawin na ang batas ay ikutan nyo para lamang masunod ang gusto nyo laban sa Vice President. Binaliwala ito lahat. At mayroon tayong naririnig, ma'am, na mayroon ng caucuses. There are around 60 ang siguradong hindi boboto. So, panalo pa rin siyempre ang marami. They only need 107 signatories. Pero the fact na marami ang nagsasalita, marami ang pumapalag, is already a victory in itself at the level na dati ay kontrolado at walang pumapalag, walang pumipiyok dyan sa House of Representatives 3 years ago. Kung ikukumpara ngayon sa 20 Congress, mas marami po ang naging matino at matatag ang paninindigan kung kumpara sa nakaraang Kongreso, pero kulang pa rin ang kanilang bilang. Pero sabi mo, Ma'am Lorraine, it's already a victory for the people to hear na hindi po tahimik ang kahit man lang 1/3 ng Kongreso natin, Ma'am Lorraine. At saka, yung nangyayari kasi ngayon, no, naggagapangan sila para maabot nila yung numero na yon, no? So tatakutin sila, susuhulan sila, lahat gagawin, no? Gagawin nila talaga lahat para ma-meet. Tinatawagan ng kalit sa isa, ma'am, eh. Oo, ginagapang daw talaga sila. May mga insiders tayo sa loob ng Kongreso. Nakakatawa. O kasi kikwento ko lahat ng mga little stories ko. Tapos so yung gapangan na yan nangyayari ngayon hanggang I think next week yata, parang ganyan. No? So March. May 11 mamang target or May 12? May 11 or 12. So that's in a few days na lang, no? So parang for me, dapat marinig ng mga ito, no? Mga nandyan sa Kongreso.
yung Pilipino, yung boses natin. Dapat maalala ulit nila kung ano ang demokrasya. Kasi sa isang demokrasya, ang natatakot sa gobyerno ay ang taong at ang taong bayan ang kinatatakutan ng mga nasa Tama. gobyerno. Hindi Correct. tayo yung natatakot. So, kung gusto niyo ng ganong bansa, kung gusto niyo ng ganong demokrasya para sa sarili ninyo, sa mga anak ninyo at sa salinlahing Pilipino, hindi ngayon ang panahon para tumahimik. Magpakilala tayo ulit dyan sa mga yan. Lalong-lalo na yung mga natitempt-tempt, di ba? Diyos ko po, natitempt-tempt sa ganyan. Pakilala kayo, magkikita tayo sa 2028, hayop kayo, di ba? So mag-isip-isip kayo. Dapat hindi makatulog yung mga yan sa lakas sa Ma'am, laki ng siguro ma'am, bunganga manawagan natin. tayo ng assignment, ma'am. Yeah. Na maglistahan tayo. Listahin natin silang bumoboto. Yeah. Tapos mamarkahan, ulit-ulitin natin dito sa Bigwas ng Agila. And then So, sa mga tao. babasa-basahin natin, real time. Parang stock Ito una-una exchange. 10. Ito yung bumoto. Yeah. Ito mga sindikato. At saka yung mga Ma'am, party list, go ahead. no? Isabihin Go natin. ahead. Alam mo, there was side story lang, Eric, no, mga kababayan, na notice ko na I was looking at the list, no, there was something that was chilling to me. And I saw second and third generation na politiko. Like for instance, yung anak ni Gonzales, ni Dong Gonzales, andun si Mika Gonzales. Nag-sign siya sa impeachment. Mga magnanakaw, no? Sa madaling salita. Kasi nagugulat tayo kay Ma'am, ang tatay niya, tinombok ni Saldico yan, at ni si Dong Gonzales. The gang of six core group ng sindikato sa Congress. Yeah. Kasi nag-run out na yata yung time ng son niya, yung daughter naman niya ngayon, 'di ba? And what's scary to me about what gives me the creeps about that is that we know how it looks like pag galing sa pamilyang corrupt. 'Di ba yan si Marcos? Yan. Wala siya nakikitang mali sa ginagawa niya. They feel so entitled. Now, and if you go to the house of Dong Gonzales, makikita mo talaga sumisigaw yan, bahay ako ng magnanakaw. Talagang garbong-garbo. Hindi katulad ng bahay ni PRRD. Oh yeah, may elevator pa yata, parang gano'n, no? So, terrible, ma'am. So it's that kind of character is being passed on to their children, the belief that they are entitled to steal from the Filipino people, and that kind of power will be used for themselves, for their families, instead of serving the Filipino people. Yeah. And we already have lived through that hell of a Bongbong Marcos, no? Na talagang ikita mo naman yung sense of entitlement, walang hiya-hiya, no? Sila Martin Romualdez, no? Walang hiya, talagang niloko si Inday pagkaupo, ayun na, kandaripas na sila nakaw ng nakaw hanggang ngayon, no? Hindi sila tumitigil. And do you think Mika Gonzales will be different from her father? Oh no, she will be exactly like her father. I've met her. She looks really like her father. Talaga makita mo talaga korap ito mga ito, no? So we want it to stop. We want it to stop already, no? Ako nga gusto ko nga yung kung nanatili sana si Pangulong Duterte at natuloy yung pagkakaroon noon ng legitimate na desisyon ng taong bayan, kung pinanindigan niya yung revolutionary government, dapat inabolish itong Congress Dapat nagkaroon na lang tayo ng People's Parliament. At hindi na makakabalik dapat ang kagaya yan nila Gonzales, nila J.G. Suarez, nila Daniel, sino yung hambog na taga Laguna. Dan Fernandez. Dan Hernandez. Walang yan. Sila Abante. Sila Paduano. Hindi na dapat yan nakabalik But nonetheless, ito ma'am ang magandang development. Kasi yung sa Senate ma'am na desisyon at saka yung sa kay Tito Soto, in next episode natin, kuhanan kita din ng reaksyon dito. Nakakatabang puso po that there were 75 pastors ang nanindigan, Baptist leaders of different congregation in churches of the Baptist group all over Luzon and Metro Manila, na ipinagmamayabang ni Benny Abante na siya daw ang isa sa mga founder nitong Baptist Alliance na to. 75 pastors ng mga simbahan na ito nanindigan na ang pinakatamang leader sa panahon na ito ngayon para i-lead ang redemption ng bansa ay si Sara Duterte. Ma'am, napakagandang balita ito sapagkat nararamdaman natin na ang mga seryoso na religious sector minus the Traditional Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang kanilang damdamin ay papunta sa pagkilala ng potential and integrity of the leadership
that Sara Duterte can provide to reform the government and redeem the country. Go ahead, ma'am. Wonderful. It's really wonderful, Eric, no, na yung ganyan yung naririnig natin. Kasi I've always, siguro naramdaman na rin nila yung evil na ito, di ba, na nangyayari sa Pilipinas. So, nagsasalita na sila. And like our belief here, no, it's not just a political warfare, it's a spiritual warfare already. So much evil has already been let out because of this Marcos. But you know, si Kathy also, Kathy Binag, came out with a story about the Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Yeah, that Iglesia ni Cristo also said the same thing. And Iglesia ni Cristo has not given an official statement, but neither have they denied and said na, no, we never said that. Diba? Pero biro mo, ang sinabi nila, according to Kathy, is that lahat ng pumirma dyan sa impeachment na yan, mamarkahan nila. Forever and ever, kahit yung mga anak ninyo, forever and ever and ever. Kumbaga talagang blood crime na ito. Blood crimes na itong ginagawa ninyo. Yung pag-sign ninyo dyan, you know, which to me is so important kasi yung binibigay nila yung bigat ng nararamdaman natin na hindi lang tayo. So sa akin parang yan yung redemption natin as a people, that we're responding this way, na hindi lang tayo nakahiga dyan habang ginagahasa tayo, lumalaban tayo. At maganda ito kasi ito mga spiritual leaders ito. But I know that the Catholic Church, no, the members of the Catholic Church are with us. There's some of them, correct, a lot of them. And agree ako dyan. Some priests are like that, no? But it's the CBCP. Because of what's his name? Siciliano ba yun? Something, no? Si Jerome Siciliano. Siciliano. Yun yung kanilang official stand. spokesperson. Pero maganda kasi no, na unmask. Kasi tayong dalawa alam natin na napasukan na ng CPP and Yeah, of course. ang Catholic Church, ang Catholic hierarchy. So, na affected sila ng mga ganyan, no? Kasama sila dyan. No? And of course, nung nakaraang linggo, bago ang botohan, yung CPP infiltrated churches, like Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, at yung National Council of Churches nila na mayroon pong Christians for National Liberation na organization na underground, at konektado po ito sa front organizations ng CPP, NPA, NDF na bayan at mga party list. They called against Sara Duterte. Dapat i-impeach, papanagutin si Sara Duterte. Pero Ganda, tahimik sila. Nagsalita sila, ma'am. Coalition of the religious people daw to impeach Sara Duterte, pero pumapalakpak naman sila at sumasahod posible kay Marcos. Kaya ipokrito, mga Padre Damaso kung sa kasaysayan ng nobela ni Jose Rizal. Samantalang itong 75 pastors, ma'am, walang ibang hiningi kundi ang magkaroon ng spiritual strength and moral foundation si Sara Duterte to stand the ground of a journey to redeem this country and to bring reform to the government. Yun pong pinakaminsahe po, ma'am, mga kababayan, nitong 75 Baptist pastors na nagkaroon po ng spiritual fellowship kay Vice President at nanindigan na kanilang kinikilala ang kanyang pamumuno at kapasidad na pamunuan ng pagbabago sa ating bayan. Ma'am, Tapos ang ganda pa kasi, no, napakaliwanag, no? Napakaliwanag talaga ni Bangag, no? Maliwanag siya talagang sobrang liwanag. Alam mo kung sino siya, no? Plunderer siya, magnanakaw siya. At ano yung ginawa niya? Mastermind siya ng pinakamalaking heist sa kasaysayan ng Pilipino. Therefore, no, I've always believed that one of those things that really made us yung binansot tayo bilang isang bansa ay ang Catholic Church, yung Catholic hierarchy. That's true. Hindi ko tinatouch yung faith ninyo, ha? Wala ako dyan. Kasi nga, yung perspective ko is nakikita ko ang CPP sa loob at dinadala kayo sa bangin ng mga yan. So, dumating na yung panahon na meron tayong chance na umangat ang kamalayan natin, no? Na hindi na tayo yung sunod lang ng sunod, na hindi tayo nagtatanong. Kasi, paano ka, katulad nung Independencia Filipina, chuchuchu na yan, yung mga CPP na yan, paano mo sasabihin na yung kiniklaim mo, na naniniwala ka kay Jesus Christ at kay God, pero alam mo na mga magnanakaw, yung mga nandyan sa impeachment na yan, di ba? Yeah. Kahit sabihin mo na ayaw mo si Inday, okay lang sa akin yun dahil
marami akong kaibigan, ayaw nila si Inday. Okay lang, ganun talaga demokrasya. Pero kahit na ayaw mo si Inday, you have to recognize, no? Sabihin mo ang totoo sa sarili mo na yung putang ng impeachment na yan, kademonyohan yan. Pag nanakaw sa bayan yung ginagawa, nagsasalita na silang lahat dyan, no? Marami na nagsasalita sa loob at alam na natin. Therefore, di ba? So, gets mo sinasabi ko, Eric? The Catholic Church has really chained our people, no? Has really chained our people, and I'm really grateful for the real priests and nuns inside the Catholic Church. But we also know, no, that like Sister John Manansan is a CPP operative inside Saint Scholastica's College, 'di ba? Imagine that, no. So for me, while all of this is happening, no, yung mga yan, the Baptists are speaking out, Iglesia ni Cristo, KOJC, di ba? Yeah, KOJC, of Real course. faith, the real faith, di ba? No, parang nandyan na, no? So that And mayroon pa yatang independent Christian churches in Luzon na mga more than 80 pastors ang narinig ko, because one of them, uncle ko na pastor sa Tagaytay, would like to visit the Vice President. Independent Christian churches naman ito. Yeah. Recognizing the role of the Vice President. And it's about time. It's about time, no, that the Filipino will also grow up, 'di ba? Kasi like my personal experience kasi with this, yung KOJC, yung pagkakakilala ko sa KOJC, nabukas talaga yung mata ko, nabuksan ng mata ko. Meron pa lang, kasi I was so turned off by anything Christian, no? Talagang so turned off because I saw the hypocrisies, the contradictions, the most cruel people I know, yung mga ganyan, di ba? And yet I saw here, no, the real faith is real goodness and kindness, and hindi salita, in action, di ba, Eric, no? In lalo action, naman ang buhay na pamumuno ni Pastor Kibuloy. Yeah, yes. Buhay na pamuno. Kaya tingin ko, kasi nakikita ko yan no? Nakikita ko sa mga kilala ko sa UP, kahit sa pamilya ko, yung sinisiraan nila si Pastor, kulto, etc. Baka that's nice to, that's nice to study, kasi magandang pang tanggal yun ng, kasi nandito tayo sa, pero ba sa UP, anak mo nasa UP, di ba? So, ang sinasabi ng mga anak natin sa UP, malaya silang mag-isip, magsalita, di ba? Pero tinanong ko yung anak ko, totoo, malaya kayo? Paano pag sinabi mo na gusto mo si Duterte? Malaya ka ba? Siyempre hindi, di ba? Tatahimik sila. So, hindi yun kalayaan, di ba? Binigyan ka lang ng mas malaking hawla. So, meron kang ilusyon ng kalayaan, which is a more dangerous thing. So, my point is, no, in that UP thing, they will just say, Kibuloy, kulto. Di ba? Right? So, that will natatakot kasi mga teenager yan, 'di ba? So they want the peer pressure, 'di ba? Yung acceptance ng peers nila. So kahit natatanggal yung critical thought nila, na hindi na nila aralin yung buhay ni Pastor. Hindi nila kilalanin si Pastor, which is what an intelligent person ought to do, 'di ba? Instead of kulto, 'di ba? Or sabihin DDS bobo. DDS bobo talaga. Hindi nyo ba alam kung ano yung accomplishments ni PRRD? Kaya ka libre sa UP, gago, kasi libre ka ni PRRD. Diba? Kaya bumagsak ng todo-todo at naapektuhan ang recruitment ng kabataan sa mga schools at universities. Dahil hindi lamang kay Pangulong Duterte, dahil nag-voluntary program na pinut up ni Pastor Kibuloy for free, ang Laban Kasama ang Bayan. The most unique program ever in the history of Philippine television, na ganun katapang, ganun ka-direkta, at ganun ka-determinado na durugin ang communist terrorism and all its forms sa pamamagitan po ng information campaign na tuloy-tuloy. Only a Pastor Kibuloy was able to do that with the partnership of a president like Duterte. So habang nananahimik ang Catholic Church, habang ginagahasa ni Marcos ang Pilipinas, na buong dekada naman, no, all their lives anti-Marcos sila supposedly, ang Catholic Church, na ano naman ang nagbago sa isip nila,
na itong si Marcos Jr., mas malaki pa ninakaw dun kay Marcos Sr., di ba? Yes. Na sabi nila, against sila all their lives. Ngayon, mas tahimik pa kayo sa peeping may sore throat, di ba? Grabe, di ba? So for me, no, because we've gone through hell, no, we've paid so much for this. Kumbaga tuition natin ito. Gusto ko matuto talaga tayo. Matuto tayo ng totoong critical thought, 'di ba? Na diyan pa ba tayo? Are we going to surrender our thoughts, our capacity for critical thought to a church that has proven, to their leaders that have proven to be traitors to their own country and the biggest hypocrites, 'di ba? Correct. Like what's his name? Villegas, what's his name? Si Socrates Oh, Villegas Yeah. at si Ambo David. Yeah, really. Kasi Yan, nga- sila yan. Kasi nga I'll keep going back to, yun ang kagandahan ni Marcos. Napakaliwanag niya. So pag kumampi ka dyan or tumahimik ka dahil dyan, alam na natin, ikaw Shelo Magno ha. Ikaw Oo. Heidi Mendoza ha. Mga lapdog na rin Anti-Marcos ha. Si Ronald Llamas, so wow ha, yung pala no. Ma'am, balikan CPP. natin ito. Eric Wow. CPP. Balikan namin ni Ma'am Lorraine ito. Sapagkat hindi pa namin tinalakay ang pinag-utos ng Korte Suprema kay Tito Soto. Forthwith, sumagot ka at magpaliwanag sa reklamo sa iyo na iniinsulto mo ang desisyon ng Korte Suprema. And yung pagbabanta ng pahayag ng paninindigan ng minority group sa Senado na harangin nila ang binaluktot, sinuhulan at palasubas na impeachment complaint galing sa House of Tambaluslos and House of Sandro Marcos paakyat sa Senado. Masaya ito, Ma'am Lorraine. Showdown to. Pabalikan namin ni Ma'am Lorraine. Ma'am, your final message for this episode. Yeah, maraming salamat Eric, maraming salamat ating mga kababayan at nagsama tayo dito. Mahalin natin ang Pilipinas, no. So, Ayun. at wag nating kakalimutan si PRRD, mahal natin siya, mahal natin si Vice President, no, at magmahalan tayo, magkaisa tayo. Okay. Ayun. Ma'am, si PRRD pala, mga kababayan, Ma'am Lorraine, ay mayroon pong review of his 1-year detention. And I hope na pagkakakuha ko, ma'am, isasalang ni Attorney Kaufman at ng legal defense team ang pag-review ng possibility of humanitarian consideration of his temporary release while trial is still ongoing on a subject country. That can be an open topic, but we are not gaining that so much hope, but it's a move na welcome. Yeah. Baka pa lang. Okay? Ma'am, pag-usapan natin ito lahat sa pagbabalik po namin ng next episode pa ng Bigwas ng Agila. Mag-ingat ka, Ma'am Lorraine, and all the best dyan sa iyong pagsusumikap. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now.